church. Come on, explode with gratitude. Come on. It's the first Sunday of 2026. Magpasalamat ka ng matindi sa Lord. Come on. Huwag mong tipirin si Jesus ng pasasalamat mo. Say how grateful you are. Say how grateful you are. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's shout hallelujah! Oh, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Father God. Lord, we thank you, Lord. Grabe kang kabuti sa buhay ng bawat isa. Lord, you have been so good. And Lord, kulang ang awitin, kulang ang salita na alam namin just to describe how good you are. Lord, salamat, Panginoon, that we are stepping today sa unang linggo ng 2026. And Lord, salamat, Panginoon, we know you have brought all of us here today. Hindi lang para umawit sa'yo, hindi lang para ma-experience ang presence mo, for we know today is another day, Lord, na mayroon kang great revelation sa buhay ng bawat isa. Lord, we believe, Lord God, today, Lord God, Lord, there will be a great manifestation of you, Holy Spirit, Lord, not just us, naririto, Panginoon, but also, Lord, the people on the other side of the screen, Lord God, Lord, Holy Spirit, malaya kang kumilos sa lugar na to. And Lord, we are not just excited, but Lord, we are also expectant. Lord, sa gagawin mo pa, alam namin, Lord, yung ginawa mo last year, ihigitan mo ngayong taong ito. Lord, salamat, Panginoon, Lord. We believe, Lord, tonight, there will be another move na gagawin mo. Lord, we just plead your blood all over this place. And Lord, we just declare the total defeat of the enemy. Lord God, in our worship service, salamat, Panginoon. Holy Spirit, be the one to move in our hearts, and Jesus, do the thing that only you can do sa buhay ng bawat isa. Lord, we just entrust everything unto you. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen, amen. Palakpan natin si Lord. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Before we start, can I invite our kids to come here in front? We're gonna pray for you guys. Yan. Thank you, Lord. Yon. Yan. Oh, yeah, we're gonna pray for you guys. Oh. Yan. Thank you, Lord. Sige. Okay. Wow. Pati gustong maging kids, pumunta na din dito sa unahan. Baka gusto mo din maging kids. Yan, sige. Alright, kids, close your eyes. Bow your head, we're gonna pray for you. And guys, let's stretch our hand over our anointed kids. Let's pray for them. Hallelujah, Father God, Lord, we just continuously lift up to you, Lord God, this young generation. Lord, we just lift up to you, Lord God, our anointed kids. Lord, we believe, Lord God, Lord, you are setting them apart from this broken world. And Lord, we believe, Lord God, Lord, they will be a blessing in their generation, Panginoon. Lord, mighty are the things that you're about to do in their life. And Lord, wherever they go, they will be a blessing, for they are blessed. Salamat, Panginoon, Lord God, you're gonna raise up kings and queens among them. Panginoon, Lord God, Lord, we are excited, Lord, for your double portion sa kanilang generation. Salamat po, O God, Lord, be the one, Lord, to be continuously lifted up, glorified, magnified in their lives. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Yon. Before anything else, let's declare first, Luke 4:18 to 19. Patay pala yun. Oh, sige. Luke 4:18 to 19, yan. Are you guys ready? Let's hold our hands on top of our heart. Ayan, tinatawag ka ng friend mo. Sige. Let's declare Luke 4:18 to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of blind to the sight, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen. Ayan, alam kong excited na kayo. Amen. This time around, let's declare our J1 culture. Are you guys ready?
Yan, let's declare. Our J1 culture. 1, 2, 3, go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, partner, walang duda, ikaw yon. Amen. Can you greet the person beside you? Sabi mo, Happy New Year. Yan. Yung hindi mo pa nababati, humanap ka na hindi mo pa nababati. Hanap ka, sabi mo, Happy New Year. Yan. Happy New Year po. Happy 2026. No po sa ating lahat. Yan. Wari ko, kayo ay mga magpapastor. Kaya gusto nyo dito. Yan. Okay. Kamusta po ang New Year nyo? Yan. Ano daw? Yan. Yeah. Kamusta po ang inyong New Year? Yeah. Pinagaling na ni Lord. Amen. Amen. Dahil ako'y naniniwala, this time around, iba ang kilos si Lord kaysa last year. Iba ngayon. Kaya sabi mo sa katabi mo, dahil New Year, humanda ka sa bago ni Lord sa'yo. Amen. Kasi New Year hindi new blessings. Amen. New Year, hindi new breakthrough. Amen. Kanino yon? Amen. Sabi mo sa katabi mo, sa'yo yun. Sa'yo yun. Amen. Praise God. Reminder lang po, tomorrow, no? Just a reminder to everyone. Bukas, we have our Christmas party ng youth leaders. Yan. Hindi na Christmas party. Year starter, tapos na palampas ko. Yan, year starter sa house. Yan. And also on January 8, yan, sa mga leaders, key leaders, sa mga ministry heads, may meeting po tayo sa house. Okay? At sa January 9, this coming Friday, resume na po ang ating prayer works. Yan. Sino excited na mag-pray uli? Amen. Sabi mo sa katabi mo, excited ka na ba mag-pray? Amen. Dahil, excited na mag-pray, next week po, not next week. Yeah, next week. January 12 to January 16, we will have our joint prayer and fasting. Yan. Meron po tayong prayer and fasting, our first quarter prayer and fasting on January 12 to 16. Okay, kung meron po kayong mga prayer requests, i-message nyo lang po ako, isasama po natin sa prayer list. Okay? Para po madami nagpe-pray. The more prayer, more power. Amen. At pagpatak naman ng January 17, yan na. Vision Day. Kita nyo ba yan? Araw pataas. Vision Day. Hindi na vision. Vision Day. Yan po ay a day of worship, a day of celebration, a day of declaration, a day of activation. Okay? Kailan po yan? January 17. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, sasalo tayo sa araw na yon. Amen? Kaya huwag tayong mawawala. Amen? Sino dito excited sa gagawin ni Lord this whole year? Amen? Palakpakan natin si Lord. Ang title po ng ating pag-uusapan this day ay DIY. Yan. Alam niyo po ba yung DIY? Do it yourself. Pero this time, ibang ating ibig sabihin. Dedicate it yearly. Yan. Dedicate it yearly. Ang alam natin sa DIY, alam mo yung laging ikaw ang gagawa eh. No, DIY, yung mga mahilig mag-DIY sa bahay, na hanggang ngayon, 2026 na hindi pa rin tapos yung project mo. Yan, meron bang ganon? Mahilig ka mag-DIY hanggang ngayon hindi pa tapos. Yan, DIY. This time, ibang DIY ang ating pag-uusapan. We're gonna dedicate it yearly. Amen. Kasi, alam niyo po, nung New Year, I believe, ang Lord ay may nilagay sa heart ng bawat isa. Amen. May tanong po ako, ano pong ginawa niyo nung pagpasok ng 12 a.m. nung January 1? Ano pong ginawa nyo? Natulog na. May natulog na. Yun. Natulog na. Walang fireworks, pastor. Ano lamig eh. Gusto na namin matulog. Sino dito, nung pagpasok ng 12 a.m. ng January 1, tumatalon ka pa din. Sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo na. Tanggapin mo na. Tanggapin mo na. I think sa mga kids, noong January 1, yung iba nagbubukas pa ng gift. Wow, di ba? Sana all. Di ba? Sino dito, nung pagpasok nung January 1 at 12 a.m., meron kang paghahandang ginawa?
Sino dito may paghahandang ginawa? Kami, pastor, may lechon kami. Wow. May fruit salad kami. Yan. Yun po yung paghahandang ginawa namin. Anong paghahanda ang ginawa nyo? Nung mag-New Year. Pastor, nag-spaghetti kami. Alam niyo po yung spaghetti? Yung spaghetti noon, ngayon at magpakailanman. Yeah. Na pagdating ng baka February na, meron ka pa rin iinit. Yan. Spaghetti noon, ngayon at magpakailanman. Hindi po yon. Sino dito ng New Year uminom din ng Tylenol? Yan. Yan. Pinagaling na kayo ni Lord. Amen. Magaganda pakiramdam, pinagaling na ni Lord. Amen. Meron pa, isang tanong. Sino dito kumakain pa rin ng ubas sa ilalim ng lamesa? Sabihin mo, wala sa Bible nun. Wala sa Bible nun. Huwag kang kumain ng ubas sa ilalim ng lamesa. Anyways. Usually, pag New Year, no, who's gonna agree to me? Kapag bagong taon, meron kayo na-expect na bago. Bagong taon Amen. Na ayaw natin, na pagpasok natin sa bagong taon, gusto natin bagong ikaw. Amen. Tingnan niyo yung mga katabi niyo, maghanap kayo ng bagong hairstyle. Bagong taon, bagong hairstyle. Yan. Dati hindi nagkukulot, ngayon every Sunday kulot na siya. Diba? New Year, new straight na hairstyle. Kasi gusto natin, kapag New Year, bago. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, anong bago ang gusto mo? Bagong jowa, pastor. Grabe naman. Happy New Year. Yan. Pastor, I want a new breakthrough this year. Amen. Sinong excited sa kanilang bagong breakthrough this year? Amen. Palakpakan natin si Lord. I have a question. Di bago. Siyempre, gagawa ka ng bago. Sino dito sanay kang gumawa ng New Year's resolution? Yan. Pastor, hindi effective sa akin yun. New Year's resolution, yung New Year's resolution ko nung 19 kopong-kopong hanggang ngayon, New Year's resolution ko pa rin. Kasi minsan, yung mindset natin, we're gonna make a plan, a set list of plan, para pagdating natin the whole year, meron tayong parang goal. Okay? Excited pa nga kapag nagkaroon ng New Year's resolution, meron ka pang bagong notebook, magsusulat ka ng bagong goals, bagong devotion mo. Amen. Yan. Kasi excited ka sa resulta. Yung New Year's resolution mo, excited ka sa outcome. Amen. Sino dito, pagpasok ng 2026, because you have, parang meron kang New Year's resolution, taas ang kamay ng merong New Year's resolution. Walang masama magkaroon ng bagong goal. Sinong may bagong goal? Wala. Ayun, si Aubrey lang. Si Aubrey lang may bagong goal. Ayan. Excited, bagong buhay. Amen. Yan. Pero alam niyo po, mas nakaka-excite kapag mayroong bagong vision na binigay si Lord. Amen. Sino excited sa pag-aabang niya ng bagong bagay na gagawin ni Lord this year? Amen. Taas ang kamay para kita ni Lord. Lord, excited kami sa gagawin mo. Amen. Sino nang nag-aabang na this year, yung hindi mo naranasan last year, this year mararanasan mo? Amen. May mga babanggitin po ako. Tapos kapag kayo mag-amen kayo. Okay po ba yun? Okay? Mga bibigyan ko kayo ng pwedeng New Year's resolution nyo. Okay? This time around, mag-amen kayo mag-amen. This time around, magna-diet na talaga ako. Ang mga magda-diet daw na dito lang. Yan, wala. Healthy kayo lahat. Hindi kayo magda-diet. Ulit. This time around, magda-diet na talaga ako. Yun. This time around, magiging masipag na ako. Amen. This time around, magtitipid na ako. Amen. Talagang ang mahilig mag-participate ay yung nga dito. Yan. This time around, maghuhugas na ako ng pinggan. Sa dishwasher. May dishwasher daw. This time around, magse-save na ako ng money. Yan. This time around, mag-amen kayo kung gusto nyo. This time around, magpapatawad na ako. Amen. This time around, magiging seryoso na ako kay Lord. Amen. Talagang padami yung nag-amen. This time around, magsaserve na ako kay Lord. Amen. Yung mga matitinding New Year's resolution. Amen. Yung mga gusto mo talaga mangyari yan, palakpakan mo si Lord.
Amen. Di ba po, yung mga binabanggit ko yun, parang nakaka-excite. Kasi alam niyo po kung bakit kayo na-excite? Nakakaangat yung faith kapag nalaman, nakita mo na yung sarili mo, na ready na yung katawan mo for summer. Di ba? Yung nagsabi akong magda-diet na ako, nare-realize mo eh. Dati ang kasya sa'yo ay large, ngayon extra small. Na-imagine mo, excited ka eh. Sumakses ka eh. Diba? Na-imagine nyo, kapag yung mga sinasabi ko kanina, this time around, magsaserve na ako kay Lord. Gusto mo naman, ikaw na yung nasa unahan. Yun ang nagpapagamit sa Lord. Amen. Nakakaangat ng faith. Amen. Nakaka-excite. Sino excited sa gagawin ni Lord this year? Amen. Palakpan natin si Lord. May pero po ako. May pero ako. Pero, alam niyo po, kadalasan, February pa lang, limot na. Yun lang. Excited tayo ng January, lista lahat ng plano. Pagdating ng February 1, next month na uli. Next month na uli ako magda-diet. May bagong labas na gadget. Next month na ako magtitipid. Yun. May bagong labas na uso kung ano man. Parang mas gusto ko yun. Yan. Ang bilis natin makalimot sa mga New Year's resolution. Alam niyo kung bakit? There's no consistency na gusto mo. Kasi kung gusto mo talagang may mabago sa'yo, dapat gusto mo. Amen? Sino dito gusto mo may bagong iparana sa'yo si Lord? Dapat gustuhin mo. I-desire mo. Sabi sa Proverbs 16, verse 3. It says here, Proverbs 16, verse 3, commit your actions to the Lord, and your plans will succeed. Again, commit your actions to the Lord, and your plans will succeed. Minsan kasi excited tayo January eh. Excited tayo kasi excited tayo sa mga gagawin ni Lord this whole year. Alam niyo kung bakit nawawala yung excitement? Hindi ka committed. Kaya nawawala yung parang ang saya ng paglilingkod sa Lord. Ang saya mag-abang sa gagawin ni Lord na breakthrough. Alam niyo kung bakit nawawala? Ay ang sabi, yung mga committed, yung actions nila kay Lord, sila yung magsasucceed. Kaya ang key, ang solusyon, para magtuloy-tuloy, kailangan tuloy-tuloy na committed kay Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mag-commit ka na daw. Mag-commit ka na daw. May success kapag ikinumit kay Lord. Yung mga sinabi nating New Year's resolution, pwedeng kulang ang Manila paper kapag naglista ka ng gusto mo mangyari this year. Pwedeng kasing haba ng resibo mo, yung gusto mong ma-experience the whole year. Pero kung hindi mo i-commit kay Lord, walang success. Amen. There is victory when it is dedicated kay Lord. Amen. May tagumpay kapag dedicate lahat kay Lord. Amen. Kaya minsan parang we felt like ayaw ko nang mag-diet. Gawin mo para kay Lord. Amen. Our body is a temple of God. Gawin mo para kay Lord. Sino dito gusto mo your whole 2026 will become victorious? Amen. I-dedicate mo kay Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, i-dedicate mo kay Lord. Amen. May nababasa po ako ng mga quotes sa Facebook. Ang sabi, ang 2026 ay taon ko. Wow. Maganda ho pakinggan. Ang 2026 ay taon ko. Pero mas magandang pakinggan, alam niyo po, ang 2026 ay taon ni Lord. Amen. Kasi i-dedicate natin kay Lord. Amen. Alam niyo po, ano ang mga pwede natin i-dedicate kay Lord? Yung school mo. Para hindi ka tamadin mag-school. Do it for God. Amen? Yung health mo. Para talagang meron kang discipline. Do it for God. Yung finances mo. Para yung finances mo, success. Do it for God. Amen? Yung family mo. Para yung family mo mag-success, do it for God. Amen? Mahalin mo ang family mo, do it for God. Para hindi ma-burnt out sa pag-serve, do it for God. Amen? Yung pagpapatawa, do it for God. Marami tayong pwedeng gawin at i-commit kay Lord. Alam ko, nilalagay na ni Lord sa heart nyo.
kung anong i-commit nyo this year. Amen. Kaya hindi natutuloy ang brand new things. Madami na tayong declaration na receive eh. Madami na tayong mga promises na pinangahawakan. Ang kailangan lang, i-commit mo kay Lord. Amen. That's why success is not there. Hindi ikinumit kay Lord. Anong resulta? Walang pagsama ni Lord. Pastor, ganun yun? Oo, kasi dini-DIY mo eh. You're doing it yourself. Why not dedicate it yearly kay Lord? Amen. Huwag na tayo mag-DIY ng buhay natin. Kaya ang pangit ng kinakalabasan, Kaya ang pangit ng kinakalabasan ng ating decisions, actions, everything. Why? We are doing it ourselves. This time around, i-dedicate natin kay Lord. Amen. That's why success is not there. Hindi nakalimutan mong i-dedicate kay Lord. May magsasabi, people will say, Pastor, ako nga okay naman yung yung finances ko Pastor, ako nga okay naman, hindi ako nagkakasakit, Pastor. Hindi nga ako nagbabasa ng Bible. Yung devotion notebook ko, ang nakalagay pa, January 1, 2019. Sobrang tagal. Sobrang tagal na. Diba? Pastor, okay naman ako. I'm blessed. Pwede. Pwedeng ma-experience mo that you are blessed in some areas. Pero alam nyo, ang description sa blessing na yan, panandalian lang. Alam nyo kung bakit? Kasi, nauubos. Ngayon meron, bukas wala. You might feel that you are blessed, pero ang reality ng blessed, kapag sinabing blessed, hindi seasonal. Amen? Kasi ang blessings ni Lord, hindi seasonal. Tuloy-tuloy. Psalm 68 verse 19. Sabi dito, Psalm 68 verse 19, Blessed be the Lord, who daily loads us with benefits. Daily loads of benefits. The God of our salvation. Kita niyo yan, sabi ng psalmist, pinupurihan niya ang Panginoon, Blessed be the Lord, Lord, sasambahin kita, blessed are you, Lord. Anong kasunod? May daily benefits na ibibigay si Lord. Amen. Yun ang totoong blessing. Daily loads of blessings. Amen. Kapag sinabi natin blessings, hindi ngayon lang. Bukas, parang spaghetti. Noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Ganun kapag sinabi natin blessings. When you receive God's blessings, you receive a permanent relief. Pag blessing si Lord, hindi nauubos. Amen. Kapag blessing si Lord, hindi yan one time, big time. Kapag bless ka ni Lord, forever blessed. Amen. When we receive God's blessings, again, sabi sa verse, who daily loads us with benefits. That's why, when we receive yung blessing na nagmumula kay Lord, ito ay permanent. Permanent na nagkaroon ng solusyon, ang pinagtatagumpayan mo. Permanent na ikaw ay nakaranas ng breakthrough mo. Yung breakthrough mo, walang aagaw. Bakit permanent na pagpapalayan sa'yo ni Lord? Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Ganon. Kapag sinabi natin blessings, gusto nyo ba ng ganyang blessings? Amen. Kailangan tayo ay mag-commit. Amen. Kapag ang Lord ang nag-bless, permanente. Amen. Pag ang Lord ang nag-bless, hindi na uubos. Pero kung ang tao lang ang magble-bless, kung i-DIY mo lang, if you are gonna do it yourself, panandalian lang. Hindi siya naging solusyon in the long run. Kasi kapag si Lord ang una, lahat ay solved na. Amen. Sino dito gusto mong i-dedicate ang whole 2026 and upcoming seasons kay Lord? Amen. Kung last year, sige, pwedeng last year, hindi ka nagsimulang January, dinedicate mo kay Lord. This time, binibigyan tayo ni Lord ng chance. January pa lang, i-dedicate na natin kay Lord lahat. Amen. Para January 2026, up until December 2026, even until sa day ni Jesus, you will be forever blessed. Bakit? Dinedicate mo kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, excited na ako mag-dedicate kay Lord. Amen. Excited na ako mag-dedicate kay Lord. Para namang hindi excited. Yeah. Dapat feel mo, excited na ako mag-dedicate kay Lord. Amen.
Let's read 1 Samuel chapter 1, verses 6 to 11. Yan. 1 Samuel chapter 1, verses 6 to 11. Are you guys ready? Yan, we're gonna read the story of someone who experienced mag-dedicate kay Lord. Okay? 1 Samuel chapter 1, verse 6. Sabi dito, so, Penina would taunt Hannah and make fun of her because the Lord had kept her from having children. Parang binubuli ni Penina si Hannah kasi si Hannah ay hindi binibigyan pa ni Lord ng anak. Pwede pala yun. Minsan pala, may chance in our life that the Lord is keeping us away from our blessings. May pagkakataon palang ganun, na si Lord ang parang anak, teka lang, hindi pa. May ganun pala. Verse 7, year after year, it was the same. Gusto nyo ba ang 2026 nyo the same? Sino gusto mo, 2026 mo, iba kaysa last year? Amen. Tingnan natin anong ginawa ni Hannah. Year after year, it was the same. Penina would taunt Hannah as they went to the tabernacle. Each time, Hannah would be reduced to tears and would not even eat. Ganon grabe binuli ni Penina si Hannah. Yun to the point, ayaw na niyang kumain. Wala na siyang lakas, kakaiyak niya, iyak na lang siya ng iyak. To the point, ayaw na wala na siyang gana ng kumain. May na-experience niyo ba yan last year? Yung parang binubuli kayo so much ng enemy, parang nawala na kayo ng lakas, itaas ang kamay. Na-experience niyo ba yan last year? Parang ang tagal na kayong year after year, na kayong parang binubuli ng enemy, na parang to the point, ayaw niyo nang kumain. Iyak na lang kayo ng iyak. Tuloy natin, verse 8. Why are you crying, Hannah? Elkanah would ask. Si Elkanah po ay asawa ni Hannah. Elkanah would ask, why aren't you eating? Bakit hindi mo kinakain ng handa ng New Year? Bakit ayaw mong kibuin ang pagkain? Why aren't you eating? Why be downhearted just because you have no children? You have me. Isn't that better than having 10 sons? Hindi kasi nauunawa ni Elkanah eh. Ang sa isip ni Elkanah, ako sapat na ako sa iyo. Yun. May kilala ba kayo nagsabi sa mga babae po, sa mga girls? May narinig na ba kayo nagsabi sa inyo ng boys, ako sapat na ako sa iyo. Ah. Hindi yun totoo. Hindi po yun totoo. Si Lord ang sasapat sa buhay natin. Amen. Tuloy natin. Kasi hindi nagigets si Elkanah eh. Sabi ni Elkanah, kulang pa ba ako sa iyo? Hindi nagigets ni Elkanah ang sitwasyon ni Hannah. Verse 9. Once after a sacrificial meal at Shiloh, Hannah got up and went to pray. Yun. Sana all Hannah, yung kapag merong hinihingi kay Lord, hindi na makakain, umiiyak, tumatayo at nananalangin pa rin. Amen. Tuloy natin. Eli, the priest, was sitting at his customary place beside the entrance of the tabernacle. Si Eli, yung parang priest that time. Verse 10. Hannah was in deep anguish. Pag sinabing deep anguish, ang sakit talaga ng heart niya. Yung deep anguish, yung parang sobrang bigat. Deep anguish. Hannah is experiencing deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. Na-experience nyo na ba yan? Yung parang nagpe-pray ka kay Lord kasi may hinihingi ka, Lord, ang sakit na. Lord, ang bigat na. Lord, hindi ko na kaya. Lord, ikaw nang gumawa. Lord! Hindi kayo nag-iisa. May naka-experience din sa Bible. Okay? Verse 11. And she made this vow. Yan. Ang vow pala ay hindi lang kapag ikinakasal. No? Sino dito mahilig ka manood ng vow? May kilala ko yung mga mahilig manood ng vow. Alam po yung vow? Yung kapag sa kasal, yung ano. Anong pangako mo lalaki sa babae? Babae, yung vow. Yan. Vow. Okay? Yan. Vow. And she made this vow. Nangako si Hannah. O Lord of heaven's armies, if you will look upon my sorrow
and answer my prayer and give me a son. Ganun pala dapat mag-pray. Kita niyo yung prayer ni Hannah, Lord, kung tatanggalin mo tong bigat sa puso ko, at Lord, kung didingin mo ang panalangin ko, may condition si Hannah. Then I will give him back to you. Ano sabi ni Hannah? Then I will give him back to you. Anong hinihingi ni Hannah? Anak. Buntis na si Hannah, hindi pa. Hindi pa. Pero kahit wala pa yung anak na hinihingi ni Hannah, anong sabi ni Hannah? I will give him back to you. Yung wala pa, dinededicate na ni Hannah kay Lord. Amen? He will be yours for his entire lifetime. And as a sign that he has been dedicated to the Lord. Okay? Mention that word, dedicated to the Lord. His hair will never be cut. Okay? Dahil dinedicate kay Lord, sacred. Walang makaka-touch. His hair will never be cut. Pag-usapan natin si Hannah. Baka may kilala kayong Hannah. Si Hannah na binubuli na nang matagal kasi wala pa yung breakthrough niya. Si Hannah na binubuli ng devil. Hindi sinasagot ni Lord ang prayer. Ang tagal na nanalangin pero hindi binibigay ni Lord. Yun na na-experience si Hannah. Si Hannah na parang so tagal na niyang hinihintay yung kanyang answered prayer. Hindi na siya nakaka-experience ng blessings. Ano na-experience niya? Pagbubuli. Si Hannah na broken. Kasi what she's asking from the Lord will complete her. Kaya si Hannah broken kasi alam niya, when the Lord give her the child or the son that she is praying for, makukumpleto siya. Wala pa. She's so broken. Alala nyo? Sino dito na-experience mo na parang when you are asking something from the Lord, grabe, ang bigat ng heart mo, ang bigat ng dibdib mo, parang hindi ka na makahinga. Na-experience yun, yung parang umiiyak ka tapos hindi ka na makahinga. Ganong klaseng brokenness ang na-experience ni Hannah. Si Hannah na mabigat ang burden, si Hannah na kasi ang tagal na niyang hindi nare-receive yung blessings niya, lahat sa kanya blurry na. Bakit blurry? Maliban sa pukto na ang mata, sa kakaiyak, blurry na ang pangako ni Lord sa kanya kasi she thought, hindi na dadating kay Lord. Pero alam nyo, matindi. Si Hannah, nung siya ay tuloy-tuloy na nag-dedicate kay Lord, meron siyang naranasan. Gusto niyo malaman? What happens when we dedicate to God? Himayin natin. What happens when we dedicate to God? Baka akala po natin ang dinededicate lang kay Lord ay bahay. Baka akala natin ang dinededicate lang kay Lord ay sasakyan. Baka akala lang natin dinededicate kay Lord ay baby. Lahat ng meron ka pwedeng i-dedicate kay Lord. Amen. Kahit yung parating pa lang, pwede nang i-dedicate kay Lord. Amen. What happens when we dedicate to God? Una, ito na experience si Hannah. Dedicating to God is you making a covenant to God. Sabi sa verse 11, ang sabi ni Hannah, and she made this vow, O Lord of heavens. Kapag pala nagde-dedicate tayo ng isang bagay kay Lord, sinasabi natin, Lord, gumagawa ko ng pangako sa'yo. Pangako sa'yo. Ano sunod? Ipaglalaban ko. Di ba ganun kapag nangangako, pinaglalaban mo ang totoo. Amen? Ang ganda nung kumanta. Sino yung kumanta? Bigyan ng mic. Sino? Sa atin yun. May tumuturo sa taas, may tumuturo dito. Bigyan lahat ng mic. Para walang magagawan. Ganun pala kapag nagde-dedicate kay Lord, gumagawa ka ng pangako kay Lord. At gaya nga nung kinanta natin kanina, kapag nangako ka, ipaglalaban. Amen? Si Lord, same thing Nung si Lord ay nangako sa'yo, pinaglaban ka ni Lord. Amen? Same thing na promise ang gusto ni Lord na magmula sa'yo. Nung ikaw ay gumawa ng covenant kay Lord, gusto ni Lord ipaglaban mo yung pangako niya sa'yo. Amen? Dedication is not just a baby, hindi lang bahay, hindi lang sasakyan.
ang na-experience ni Hannah, we can also dedicate the things that are about to come. Yung kahit wala pa, pwede na palang i-dedicate kay Lord. Na-experience niyo yun? Lord, kasi na-experience ko po yun eh. Sample, nung wala pa po akong car, nasa Saskatchewan pa ako. Ang desire ko talaga, Lord, gusto kong magkaroon ng vehicle, not for my own, para makapaghakot ako. Kasi kailangan ng ride ng mga young people that time eh. Lord, gusto kong magka-car eh. Pero kapag ako nagka-car, gagamitin ko sa'yo, magbabayad ikaw. Ganun ang deal ko kay Lord. Pwede yun. Pwede yun. Kasi si Hannah, nung siya ay nangako, nung siya ay nakipag-usap siya kay Lord, may hinihingi siya, nangako siya kay Lord. Naalala nyo ba mga pangako nyo kay Lord? Baka nakakalimutan nyo na mga pangako nyo kay Lord. This time around, this year, alalahanin natin. Amen. Okay? Lord, ito yung naging prayer niya. Lord, yung parating kong anak, kahit hindi ko alam kung anong buwan, anong taon, dedicate ko sa iyo. Amen? Pwede nga ganun din ang prayer natin ngayon eh. Lord, yung pinagpe-pray kong breakthrough, dumating lang, tuloy-tuloy ako magsaserve sa iyo. Lord, dumating lang yung hinihingi ko, Lord. From my last breath, I will give it to you. Amen. Alam niyo po, isa po yung sa mga, I think you remember, one of my deal kay Lord, way back 2017. Way back 2017, you know the story, I think you know the story. Yung si tatay, kinakatok na ng pulis, papauwiin na, kasi wala siyang papel, wala siyang, ano ba tawag doon, hinahawakang permit dito sa Canada. Kinatok na siyang pulis, in 2 weeks, kung wala kang papel, papauwiin ka na. Umiyak talaga ako kay Lord. Kasi hindi pwede umuwi si tatay. Lahat kami nag-aaral. Si mama, ano lang siya, magandang may bahay. Yan, yun lang. Sige, palakpakan natin. Nagigess nyo? Lord, hindi pwedeng umuwi. Alam niyo po talaga, Lord, ibigay mo lang ito. Until my last breath, I will give it to you. Amen. Kita niyo ang bunga. Amen. Kahit yung wala pa sa'yo, pwede mo nang i-dedicate kay Lord. Amen. Sino dito may hinihingi ka kay Lord? I-dedicate mo na kay Lord. Wala pa, parating palang i-dedicate mo na kay Lord. Mangako ka kay Lord, Lord, kapag binigay mo, hanggang dulo sa'yo ako. Amen. Baka naman pinagpe-pray nyo, Lord, ibigay mo lang yung jowa na pinagpe-pray ko. Baka nagkaroon ng girlfriend, wala ka na ulit sa church. Baka nagkaroon ka lang ng work na pinagpe-pray mo, wala ka na ulit sa church. Baka dumating lang yung hinihintay mo, wala ka na ulit sa church. Kapag nangako kay Lord, itutuloy mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, itutuloy mo. Itutuloy mo. Amen. Kahit hindi mo alam kung paano gagawin ni Lord, basta alam mo gagawa si Lord sa'yo. Amen. Kasi ang ating pinangakuan, He is faithful yesterday, today, and forever. Amen. Thank you, Lord. Number 2, what happens kapag tayo ay nagde-dedicate kay Lord? Ano pa na-experience ni Hannah? Number 2, dedicating to God is realizing only God can. Kapag tayo ay nagde-dedicate ng isang bagay, remember yung prayer ko, Lord, bibigyan mo ako ng sasakyan, maraming makakasakay, pero hindi ako magbabayad, ikaw. Pwedeng ganun mag-dedicate eh. Lord, ibigay mo lang, hindi ko alam kung paano ko hahawakan yon, pero alam ko ikaw ang sasama sa akin. Kasi sabi again sa verse 11, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him. In other words, alam ni Hannah na kayang ibigay ni Lord sa kanya. Kasi ang sabi niya, if you will look upon Lord, kung makikita mo lang at kung gagawin mo lang. Ganun kapag nagde-dedicate kay Lord. Kapag dinedicate mo kay Lord, alam mong si Lord ang gagawa para sa'yo. Kaya ka parang nabibigatan, hindi mo dinededicate kay Lord. Okay? When we dedicate something to God, we don't just do it ceremonially. No? Sino naka-experience magpa-dedicate ng baby? Yan. Sino naka-experience magpa-dedicate ng sasakyan? Sinong hindi pa? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang kasunod. Amen. Sino dito na-experience mo na magpa-dedicate ng bahay? Yung hindi pa, sabi mo, ikaw ang kasunod.
Amen. We don't just do dedication ceremonially. We don't just do dedication na para bang merong picture masabing nag-dedicate. We do dedication as an act of, Lord, ikaw ang gumawa. Lord, ibibigay ko ang buong puso ko pagdating sa bagay na ito. We do it wholeheartedly. We do it genuinely. We do it for His glory. Bakit? Dedicating to God is expecting God will work in you. Ganun kapag nagpapadedicate. No? Pag nagpapadedicate ka, hindi lang yung mayroong kang picture. Alam mo yung dedicate, i-dedicate mo lang sa yung Facebook. Ayan, dedicate mo lang masabi, nagpa-dedicate ako ng ganito, ganyan. Hindi. Kapag nagpa-dedicate ka, hindi mo lang ipapakita sa iba. Alam mo, kapag nagpa-dedicate ka, gagawa si Lord sa'yo. Amen. Kapag nagpa-dedicate ka, alam mong si Lord ang kikilos para sa'yo. Kahit sabihin ng iba, imposible, kay Lord, posible. Kahit sabihin ng iba, hindi suntok sa buwan yung gusto mo. Pero kay Lord, walang mahirap. Amen. Kapag binigay mo kay Lord, si Lord na ang gagawa. Philippians 4, verse 30. Sige, palakpakan natin si Jesus. Philippians 4 verse 13. Sabi dito, I know, yung iba, bayo nyo pa nga to eh. Yung iba, bracelet nyo to. Yung iba, t-shirt nyo to. Sabi dito, Philippians 4:13. For I can do everything. Gaya nung kinanta natin kanina. For I can do everything. Pero hindi natapos dun ang verse. Sabi sa verse, for I can do everything through Christ. Nagawa ang lahat dahil ni Lord. Nagagawa mo dahil ni Lord. Nakakatayo ka dahil ni Lord. Nakakahinga ka dahil ni Lord. Nakakatayo ka dahil ni Lord. Nakakalaban ka dahil ni Lord. Nakaka-move forward ka dahil ni Lord. Andito ka ngayon dahil ni Lord. Amen. Ang sabi doon, who gives me strength? Yung totoo, wala talaga tayong lakas eh. Sino dito every morning nagpe-pray ka, alam ko lahat kayo prayerful. Amen. Pagkakagising mo, ganito ang prayer mo, Lord, this day, bigyan mo ako ng lakas. Yun, talagang mamaya-maya, nakita mo sarili mo. Talagang nagsho-shovel ka. Lord, this day, bigyan mo ako ng lakas, nagsho-shovel ka. Hanggang doon sa susunod na block, shinovel mo. Kaya kasi ang nireceive mo, Lord, I can do all things through Christ who strengthens me. Ganun. Pagkagising mo, parang, Lord, salamat, binigyan mo ako ng lakas. Pati yung hugasin nung katabi mo, pinuntahan mo. Diba? Ganun eh. You can only do anything kapag kasama mo si Lord. Tandaan natin yan. This whole year, 2026, hindi natin to taon. Taon to ni Lord. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Magkakaroon ng manifestation ng impossible things. Bakit? It is Christ who's gonna do it for you. Amen. Kailangan mo lang, dedicate kay Lord. Okay? Sabi mo sa katabi mo, makakaya mo na. Kasi si Lord ang gagawa sa'yo. Amen? Actually, alam niyo po, if we're gonna put ourselves sa position ni Hannah, makikibalik po sa slide. Reading again yung scripture, sabi doon, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son. Alam niyo po, may brinig si Lord doon. Ayan, sige. Yung vow niya, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. Sino dito? When you are admitting yung wala sa'yo, tinatanggal ni Lord yung pride mo. Sino dito, when you are acknowledging yung mga bagay na wala pa sa'yo, inaalis ni Lord yung self-righteousness mo. Lord, ang hina ako pagdating sa ganito. Lord, nag-fail ako sa ganito. Lord, bumabagsak ako sa ganito. Lord, tulungan mo ako. Pag nag-dedicate kay Lord, alam nyo, hindi lang natin nare-realize na si Lord ang gagawa sa atin, may binebreak din si Lord. Tinatanggal ni Lord ang pride mo, tinatanggal ni Lord yung sarili mong alam, yung sarili mong lakas, hindi mo na effort na ni Lord sa'yo. Amen. Hindi naman sa effort, God's effort ang mararanasan mo.
Amen. Palakpakan natin si Lord. Pangatlo, what will we experience when we dedicate to God? Ito pinakamasakit. Dedicating to God, number 3, dedicating to God is losing your ownership. Sabi sa part ng verse 11, He will be yours for His entire lifetime. Imagine, ilang taong naghintay si Hannah sa anak niya. Pero ang sabi niya, Lord, hindi sa akin ang anak ko, sa'yo. Ang sakit doon. Ang tagal hinintay. Ang tagal pinagpray. Tapos anong prayer ni Hannah? He will be yours for His entire lifetime. Pagkapanganak, Lord, ng anak ko, sa'yo na siya. Ganun po, masakit po pag nagde-dedicate. No? Kasi marirealize mo, hindi na siya akin. Kay Lord na siya. Parang iba nasa isip nyo. Hindi na siya akin. Kay Lord na siya. Lord, palayain mo na ako. Parang mapapakanta ko yun ng Moira Dedicating to God is losing your ownership. Kapag nag-dedicate tayo kay Lord, sa mga nagpa-dedicate ng bahay, sasakyan, ng anak, kung ano pa man ang i-dedicate nyo, aware ba kayo na hindi na yun sa inyo? Aware ba kayo na kay Lord na yun? Hindi na sa'yo, kay Lord na. Somewhere, somehow, ang sakit pakinggan. Pastor, bakit ko pa dinedicate yung anak ko sa'yo? Pinadedicate yung anak ko sa'yo kay Lord. Hindi na pala sa akin yung anak ko. Pastor, bakit ko pinag-dedicate yung sasakyan ko? Hindi pala akin. Ako yung nagbabayad. Talaga ba? Hindi ba si Lord ang naglalagay ng pagpapala sa account mo? Pastor, bakit ko dinedicate yung bahay? Ako tong kayod ng kayod para may pangbayad sa mortgage. Hindi ba si Lord ang nagbibigay ng lakas sa'yo? Magkaintindihan tayo. Ano ang meron tayo? Wala. Bakit? Lahat ay kay Lord. At kapag lahat ay kay Lord, si Lord ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo. Ganon kapag nagde-dedicate kay Lord, Lord, hindi ito sa akin, sa'yo to. Kaya kanina, nung nasa labas kami, may parang kausap ako, sinasabi nila na baka sa ating anniversary, ganito, ganyan, magdoble yung gastos. Alam nga sabi ko, di magdodoble yung provision ni Lord. Lahat naman ito hindi atin. Lahat to ay kay Lord. Yung hininga mo nga kahit amoy mo kay Lord yan. Kahit yung mga, ayoko sabihin, wag na lang. Kahit yung mga pinagpapaguran mo, kahit ikaw ang nagpagod, si Lord ang nagsama sa'yo. Amen. When you dedicate, binigay mo, hindi na sa'yo. When you dedicate, pinagkatiwala mo, yun ang totoong dedicate. Yun ang totoong dedication. Kaya nga kapag committed kay Lord, alam nyo, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Alam nyo kung sino. Magaganda ang pakiramdam. Pero, Lord, I dedicate my life to you. Naunawaan nyo? Lord, ang buhay ko hindi naman to akin sa'yo to. Kahit hindi ko maitas ng sakto ang kamay ko, magpupuri ako sa'yo. Sa'yo to Lord, kahit hindi magandang sitwasyon ko dahil ang buhay ko'y sa'yo, magpapagamit pa rin ako sa'yo. Bakit? Lord, ang buhay ko'y sa'yo. Amen? Naunawaan po ba natin? Hindi na sa'yo. Kay Lord na. At kapag kay Lord na, si Lord na ang gagawa. Amen? Maalala ko po, alam niyo po, ang tindi na ginawa ni Lord ng water baptism. Muntikan ang hindi matuloy. Dahil may parang ang enemy nambubuli. Pero alam nyo, dahil kay Lord yung araw na yon, ilan ba kayo na water baptize? 11? 10? Basta yon. Tuloy po for God's glory. Last year, 1, 2, 3, 4, 5. Parang 5 yung nagpa-water baptize. Ngayon, 10. Next year, 20. Minumultiply ni Lord. Amen. Kapag binigay mo kay Lord, speaking of multiplication,
What you give to God, kung ano ang pinagkatiwala mo kay Lord, what you give to God, God will multiply. Imagine ninyo, wala pa yung anak ni Hannah, binigay niya na kay Lord. Grabing blessing yun. Lord, hindi ko pa man nahahawakan yung pinagpe-pray ko, pero use it for your glory. At kapag ginamit for God's glory, si Lord ang magpaparami. Amen. Pansinin niyo to. Kasi binigay ni Hannah, yung anak niya, Luke 6 verse 38. Malapit na po matapos. Luke 6 verse 38. Give, or in other words, i-dedicate mo, ibigay mo, ipagkatiwala mo, and you will receive. Ito maganda, hindi lang basta gift. Your gift will return to you in full. Puno, pressed down, shaken together to make room for more. Hindi lang isang pupunuin will make room for more. Kaya ayoko po ng malilit na bagay eh. Gusto ko yung malaki para kapag pinuno ni Lord, madami. Amen. Ito po, very prophetic to eh. Nakikita niyo tong kahon. Madaming may ayaw niyan. No? Parang sabi ko, hindi po, lakhan po natin. Para alam ni Lord ang ilalagay. Amen. Shaken together to make room for more, running over. Or in other words, nag-overflow. And poured into your lap. Dulot na sa'yo. Gusto niyo yung ganung pagpapala? Dulot na sa'yo. The amount you give. Sige, palakpakan natin si Lord. The amount you give will determine the amount you get back. Kung gaano kalaki ang pinagkakatiwala mo kay Lord, tutumbasan niya yan. Kung gaano kalaki ang dinededicate, paano ka ang dinedicate mo lang kay Lord? Lord, sa'yo ang kalahati ng 2026, yung kalahati akin. Lord, yung sasakyan ko, yes, dinedicate ko to sa'yo, pero hati tayo. Sige, hati kang sa'yo ang kalahati pagbabayad, yung the rest ay si Lord. Hati. Pero kapag binigay mo kay Lord ng whole ding ibibigay sa'yo ni Lord. Baka hindi nyo nagigets yung English eh. Basahin natin sa Tagalog. Luke 6, verse 38, in Tagalog. Kung may Bisaya nga, ilalagay ko dyan eh. Magbigay kayo, at kayo'y bibigyan ng Diyos. Sino daw magbibigay? Diyos, ang Lord. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Pa ang ibibigay sa inyo. Kung ngayon pa lang, dinededicate mo na ang buhay mo kay Lord, ano ang ibibigay sa iyo ni Lord? Amen. Sapagkat ang panukat na ginamit nyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Kapag buong puso kong nagbigay kay Lord, buong puso din si Lord, magbubuhos sa'yo. Kapag dinedicate mo kay Lord ng walang compromise ang lahat, si Lord tutumbasan lahat ng dinedicate mo. Amen. Baka naman naisip nyo, hindi lang yun sa pera, si Lord ay mayaman. Actually, ayaw ni Lord ng pera mo, ang gusto ni Lord ang pagtitiwala mo. Hindi big deal actually. Kay Lord ang pera, hindi yan ang main blessing na gusto ni Lord na maunawaan mo. Ang gusto ni Lord na maunawaan mo na kung anong meron ka galing lahat kay Lord. Hindi na sa'yo ang future mo. Kay Lord na. Ibigay mo anong gagawin ni Lord sa future mo. Maganda. Amen. Hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo. Si Lord na, anong gagawin ni Lord sa buhay mo? Di papagandahin ni Lord. Binigay mo kay Lord, dinedicate mo kay Lord. Hindi na ikaw ang masusunod. Si Lord na. Kapag si Lord ang nasunod sa buhay mo, wow. No eyes have seen. No ears have heard. No minds have ever imagined the things that He have prepared for those who love Him. Amen? Naisip niyo ba? Lord, kung last year nga, hindi mo dinedicate ang puso mo, January, February, nagdedicate ka lang siguro kay Lord mga September. Pero after September, October, November, December, grabe ng breakthrough. How much more kung buong taon ikukumit mo kay Lord?
How much more kung buong taon ide-dedicate mo kay Lord? How much more kung ngayon pa lang dinededicate mo na kay Lord? Amen? Kahit empty ka, i-dedicate mo kay Lord ang heart mo. Si Lord ang pupuno sa'yo. Kahit feeling mo, parang hindi pa ako ready, Lord. May paghahandaan ako. Sino ba maghahanda sa'yo? Si Lord. I-dedicate mo kay Lord. Ano ba yan? Ano ba ang hinihingi mo? Ano ba ang pinaghahandaan mo? Ibigay mo kay Lord. Baka may mga gusto mong maghanda ng future dito. Pwede naman. Kasi naririnig ko, maraming nagdedeclare ngayon. Sino daw gusto magka-jowa? I-dedicate mo kasi ang heart mo kay Lord. Ibibigay sa'yo ni Lord. Magugulat ka. Paglabas mo, andyan na. Nakatayo, nakaganyan. Wow. Haduken pala. Haduken pala. No? Pinasabugan. No? Nagigess nyo? Naunawaan nyo? Kapag ibinigay kay Lord, si Lord ang gagawa sa'yo. Amen. Can you ask the worship team po? Outcome. Kapag nag-dedicate ka, Lord, unang outcome, there will be a blessing in your life. Outcome when we dedicate to God, there will be a blessing in your life. 1 Samuel 1:16-17. Don't think I am a wicked woman, for I have been praying out of great anguish and sorrow. In that case, Eli said, go in peace. May the God of Israel grant the request you have asked Him. Nung si Hannah, dinedicate niya lahat kay Lord. Anong na-receive niya? She received a blessing. Ang blessing po ay peace. Ganun ang totoong blessing. Yung gigising ka, kinabukasan may peace ka. Yung aalis ka ngayon sa lugar na ito, meron kang pag-asa na si Lord ang gagawa sa'yo. Today, receive your blessing. Amen. Pangalawang outcome. There will be a turnaround in your life. May papaikutin si Lord sa'yo. Amen. May babaguhin si Lord sa sitwasyon mo. 1 Samuel 1:18, sabi dito, oh, thank you, sir, sabi ni Hannah. She exclaimed. Then she went back and began to eat again. And she was no longer sad. Naunawaan niyo po ba? Kung ikaw ay nagpunta ngayong 2026 sa araw na ito dito sa church, kung nagpunta ka ditong may iniisip, may bigat ang heart mo, let me tell you this. When you dedicate it to God, you will no longer be sad. Tatanggalin ni Lord ang kalungkutan sa puso mo. Bakit? Papaltan niya ng joy. Joy of waiting for Him. You will be waiting patiently kay Lord at si Lord gagawa sa iyo ng tuloy-tuloy. Amen? May babaguhin si Lord sa sitwasyon mo. Patatlo. Ito na matindi. Kapag nag-dedicate kay Lord, there will be an answer. Magkakaroon ng kasagutan kapag nag-dedicate kay Lord. Anong gusto mong sagot? 1 Samuel, chapter 1, verse 20. And in due time, sa tamang panahon, sa timing ni Lord sa'yo, may timing si Lord sa'yo. And in due time, she gave birth to a son. Nagigets nyo? Yung iniiyak pa lang noon ni Hannah, tinaniman niya ng luha, umani siya ng may kagalakan. Amen. And in due time, she gave birth to a son. She named him Samuel, for she said, I asked the Lord for him. Magkakaroon ng kasagutan kapag dinedicate mo kay Lord. Anong hinihintay mo? Kahit wala pa, i-dedicate mo na kay Lord. Ano ba yan? Trabaho, papel. Sabihin mo na, Lord, salvation ng family ko, i-dedicate mo na. Kahit hindi pa sila mga born again, i-dedicate mo na sila kay Lord. Kahit yung mga trabaho mo, kahit mukhang imposible, i-dedicate mo na sila kay Lord. Yung trabaho mo, yung mga pinaghihintay mo, i-dedicate mo na kay Lord. Wala pa, i-dedicate mo na kay Lord. Bakit? Si Lord na ang gagawa sa'yo. Si Lord na ang kikilos sa'yo. Challenge. Church, this whole year, 2026, kung gusto natin ang buong taon ay mag-success tayo sa biyaya ni Lord,
Let's be fully dedicated kay Lord. In season, in out of season, nahihirapan ka man, mabigat ka, kaunti kayo, marami kayo, dapat dedicated ka kay Lord. Amen. Bakit? God promises victory in His presence. Kapag ang Lord ang nangako sa kanyang pagsama, may tagumpay. Kaya ibigay mo kay Lord. Baka ang tagal mo nang binubuhat, ipabuhat mo kay Lord. Baka ang tagal mo nang iniiyak, iiyak mo kay Lord. Naunawaan niyo po ba? Psalms 108 verse 13. Let's all stand. Basahin niyo po to with your whole heart. With God. Kapag sa Diyos, kapag kay Lord, with God, we will gain the victory. Kapag kasama si Lord, pero kung hindi, edi, alam nyo na. I pray and I hope this year, ang i-desire ng buong J1 Sherwood Park, i-dedicate natin lahat kay Lord. Anong kasunod? And He will trample down our enemies. Hindi ka nabubulihin ng kaaway. Bakit? Meron kang katagumpay na nagmumula kay Jesus. Hindi ka napapahirapan ng sitwasyon mo. Bakit? Meron kang lakas na nagmumula kay Lord. Amen. If you want God's mighty move this whole year 2026, talk to God right now. Walang pansinan. Kausapin mo si Lord ngayon. The Lord is giving us the chance this time. I-dedicate ang taong ito kay Lord. Unless you come. If you want God's mighty move this year, i-dedicate mo ang taong ito kay Lord. Come on. Lord, sa'yo ang taong ito. Sabihin mo kay Lord, Lord, sa'yo ang buhay ko. Come on, dedicate mo kay Lord. Lord, sa'yo ang puso ko. Lord, sa'yo ang school ko. Sa'yo ang trabaho ko. Sa'yo ang business ko. Sa'yo ang lakas ko, Lord. Hanggang sa huling hininga ko, sa'yo yon. Walang akin, Lord, sa'yo lahat. Lord, sa'yo lahat. Lord, sa'yo lahat. Come on. Dedicate everything kay Lord. Talk to God. Sabihin mo, Lord, sa'yo lahat. I'm not enough Come on. Talk to Him. unless you come. God is giving you the opportunity this day. I-dedicate mo na yung area sa buhay mo na hindi mo pa na-dedicate kay Lord. It's all you are. Oh Lord, You leave me here again. we dedicate our whole life to you. I'm not In enough every fiber of our being, unless you come. in everything that is in us. You leave Lord Jesus, we dedicate it to you. Lord, kung anong meron kami, sa'yo na lahat. Sa'yo na lahat, Lord. Sa'yo na lahat. Lord, kahit yung parating pa lang, Lord, sa'yo na lahat. Lord, sa'yo na lahat. Oh, Lord, sa'yo na lahat. when you leave me here. If you fully dedicate everything in you kay Lord, come on, All I want worship the Lord with your whole heart, with your whole might, buong lakas, buong isip, buong puso, come on. Worship to God. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Come on, say to God. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Lord,
Kita mo ang puso namin ngayon. Kita mo kung anong dinedicate namin sa'yo. Kita mo, Lord. Kita mo, Lord, kung gaano kami desperate, Lord, sa taong ito, Lord. We are dedicating everything to you. Kung nag-dedicate ka kay Lord fully, humanda ka. May sasagutin si Lord sa'yo. May sasagutin si Lord sa'yo. May sasagutin si Lord sa'yo. May sasagutin si Lord. Huwag kang mag-alala. Sa timing ni Lord, ibibigay niya. Ibibigay ni Lord. Come on. Keep on worshiping the Lord. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Gaya ng pagtugon ni Lord kay Hannah. Dahil nag-dedicate ka kay Lord, dahil kay Lord na ang meron ka, humanda ka. Siksik, liglig, at umaapaw ang mararanasan mo ngayong taon. Receive it. Receive it in Jesus' name. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Tanggapin mo, tanggapin mo. And Lord, habang kami tumatanggap ngayon, habang tinatanggap namin, Lord, lahat ng tatanggapin namin, dinededicate na din namin sa'yo. Yung parating pa lang, dinededicate na namin sa'yo, Lord. Lord, sa'yo lahat. Kaya, Lord, alam namin, ikaw ang gagawa para sa amin. Salamat po, O Diyos. We believe because we have committed unto you. Ang taong ito ay sa'yo. Dahil ang taong ito ay sa'yo, this whole year will be victorious, will be successful, kasi inalay namin sa'yo. Lord, sa'yo namin pinagkakatiwaan lahat. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. At excited kami sa mga bagay na papatunayan mo pa sa buhay ng bawat isa. Lord, we love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpan natin si Lord. Tabi mo, saktabi mo. Tumanggap ka na. Tumanggap ka na. Amen. Tumanggap ka na.